Pwede nyo po bang ikwento paano nyo po nalaman na nawala na yung nanay nyo? Noong December 28 po, kausap ko po yung kapatid ko na si Maricel and then yung mama ko. Sabi ko, magpapadala akong pera na 2,500. 2,000 sa mama ko, 500 kay Maricel. Noong 31, nagchat siya sa akin. Sabi niya, Ding, nandito na ako sa balay ni Mama Ding. Din nagkuan namin, nag-video call kami sa cellphone. Din yun nga kausap ko. Sabi ko, nangamusta ko, Uma, kamusta ka na? Sabi ko, nagpadala ako ng pera, Ma. 2,000 yan, kay Maricel 500 sa'yo, 2,000. Kasi nga mag-New Year. E din nyo po, sabi ko, saan ka mag-New Year, Ma? Diyan lang ba sa bahay mo? Sabi niya, dito lang. Tapos sabi ko, ba, ikaw lang dyan mag-isa, Ma. Ayaw mo bang magpunta sa bukid? Sabi niya, ayaw ko. Tapos yun po. Tapos sabi ko, sige Sil, kung ayaw ni Mama magpunta dyan sa bukid, kayo na lang dyan magpunta sa balay ni Mama dun sa San Juan, Agungong, Hingog City nga po. Si mama mo walang kasama sa bahay? Wala po siyang Mag-isa kasama. lang siya? Mag-isa Walang lang po kapamilya, siya po. walang kamag-anak? Meron po siyang pinsan niya po, kapitbahay po doon. Okay. Opo, pero pag natutulog siya lang mag-isa sa bahay niya po. Kasi nandito po ko sa Manila, nagtatrabaho po para may pampadala po ko sa kanya ng pera. Actually po, 20 years na po akong hindi nakauwi po, sir. Then nakauwi lang po ako noong January 11 dahil po nga tumawag na si Maricel sa akin noong January 11 na wala daw po yung mama ko. Bakit? Sabi ko, di ba nag-usap tayo? Sabi ko na pinasama ko sa'yo dyan pero sabi ko ayaw niya tapos hindi ko lang pinilit. Sabi ko kung ayaw niya kayo na lang dyan. Tapos sinama daw niya doon sa sa bukid nga. Yun nga po. Tapos sabi ko, ano na ngayon? 7 days na. Saan na? Sabi ko hindi pa siya nakauwi. Nung 31, pinuntahan po siya ng kapatid nyo or pinapunta nyo po sa bahay nila Maricel? Yung si Maricel po, kasi sa kanya ako nagpapadala ng pera kasi siya po ang may GCash. Tapos yun, pumunta po siya noong 31, tapos nag-usap kami. Tapos pagkahapon na po, hindi ko pa pala alam na dinala pala niya sa bukid si Mama. Gulat na lang po ako na January 11, tumawag siya sa akin na nawala daw si Mama. Ang sabi naman doon sa tiyahin ko, bigla daw pumunta doon si Maricel sa bahay ng mama ko na umiiyak daw siya na nagpagulong-gulong daw. Sabi ko kay hinahanap daw ni si Mama kay hindi daw nakauwi. Sabi ko, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Sil, na 7 Kailan niya days na? sinabi sa'yo? January 11? January 11 na po siya nagtawag sa akin. Kailan daw ng nawala? gabi. Basta ang sabi niya, 31, hindi daw niya nakita. Yun tapos nagchat siya dun sa kapatid ko na January 8, nagchat daw siya, kinukumusta daw yung mama namin dun sa kay ate ko sa kapatid ko na sabi daw ng isa kong ate na, kumusta si Mama Jancel? Sabi niya, okay lang naman te. Tapos tumawag siya sa akin na December 31, nawala siya. Tapos sa'yo, nag-text sa'yo na, okay lang siya sa nung January 8, sabi kong ganun. Na-report nyo na po ba to sa police, ma'am? Yes po, sir. Ang una pong nag-report talaga po niya, sir, kasi nandito po ako noon sa Manila pa, yung ate ko, na si Ninita po. Ano po nangyari, ma'am? Ba't nawawala na po yung nanay nyo? December 31 po, sir. Doon pa ko sa bukid sa amin, nandun pa yung mama ko. Yung kasama sa mama ko, yung anak ko at saka yung asawa ko po, sir. Umalis po ako sa bukid po, sir, kasi namili ako para sa sa pagkain namin sa gabi po, sir, kasi New Year, di ba? New Year. Okay. Yun. Nang sabi ko sa asawa ko, dito lang si Mama, bantayan mo lang kasi natutulog siya. Natutulog yung mama ko doon, sir. Nandito pa gani yung anak ko. Sabi ko sa asawa ko, oo, huwag kang umalis. Kasama ni mama mo yung asawa mo at anak mo? Opo. Noong Opo. December 31? Opo, sir. Okay, Opo. tapos? Pinakain ko po yung mama ko, sir, kasi at saka umalis ako po, sir. Sabi ko yung totoo. Pag umuwi ako sa amin, sir, 4 o'clock, wala na yung mama ko kasi umuulan doon sa bukid na. Sabi sa asawa ko, ang sabi niya sa asawa ko nga, hindi mo nakita si mama. Ko nga, saan si mama? Nga, umalis. Ko nga, bakit umalis? Umulan. Nga, pag wala na daw yung ulan, sir, umalis yung mama ko. Sir, ko nga, saan pupunta? Nga, sabi sa asawa ko nga, umuwi siya sa kanyang bahay. Ko, bakit umuwi siya ng bahay? Ko, anong gagawin niya sa kanyang bahay? Siya, meron daw niyang kukunin sa bahay po, sir. Oo. Ang sabi sa asawa ko, huwag kang umalis. Sabi sa anak ko na yung bunso kong babae, sir, Talula, bakit umalis ka? Meron ako kukunin sa bahay, babalik naman ako. Sabi sa mama ko. December 31, nawala na siya. Hindi nyo ba hinanap yung nanay nyo? Pag umuwi ako sa amin, naghanap ako
sinamahan ako sa mga sa kapitbahay namin. Ang sabi sa kapitbahay namin, sir, ate, nakita mo yung mama ko? O, nagtanong ako sa mga kapitbahay namin, sir, kasi malapit yung mga kapitbahay namin, sir, sa amin, sa bukid, sir. Sa sir, nakita ko yung mama mo. O, so, saan? Anong sabi sa mama ko siya nga? Tinanong ko sa mama ni mo, sir, nga, saan ka na pupunta? Ang sabi daw sa mama ko, umuwi daw siya doon sa kanya kasi meron daw siya kukunin, sir, meron daw siya kukunin sa bahay Pero niya. Ma'am Maricel, so nung December 31, nung umalis siya sa bahay niyo, hindi na siya nakita at all? Hindi na, sir. Kaya akala namin na umuwi namin yung mama sa amin, sa kanyang bahay po. Hindi niyo chinek doon sa bahay niya? Hindi niyo pinuntahan? Hindi po, kasi gabi naman yun, sir. Nung January 1, pinuntahan niyo? Hindi po, sir. Sabi sa akin dito ni Ma'am Emily, January 8 daw nangumusta pa yung isang kapatid niyo sa'yo. Kung kumusta si Opo, nanay sir. mo. Oo, At sinabi mo alam naman ko daw naman. okay lang. So chinek mo ba yung nanay mo? Hindi ko chinik, sir, kasi alam ko, nandun si mama sa bahay niya po, sir. So kailan mo nalaman na nawawala yung nanay mo? Sir, 11 po, sir, na alam ko na kasi yung mga kapitbahay sa mama ko, tanong sila sa kanyang apo. So nalaman mo lang Yung din sa ko lang mga kapitbahay mo? Opo, sir. Gaano mama ko. kalayo, Ma'am Maricel, yung bahay niyo sa bahay ni nanay mo? Sasakayin kasi ng nakapunta yung- sir, habal-habal po. nakapunta Sasakay yung- ng habal-habal. Oo, totoo po yun, sir. Na-report nyo naman to sa police, di ba? Opo, na-report na po sir doon sa Hinguog po. Hingoog. Ito pong si Hirondina Pirocho, nawawala pa po since December 31. Na-report daw po sa office nyo, sir? Agad tayo nag-conduct din tayo ng investigation, sir, sa missing person. So, yun, nag-conduct tayo ng interview, sir, ng lahat ng mga possible involved, sir, saka kasama ng mga witnesses. Okay. Boss, pero yung sumbong sa amin dito ni Ma'am Emily, nung pumunta daw sila at nagsumbong sa station nyo, hindi daw sila sinamahan at all nung unang search and rescue operation, kumbaga. Hindi ko alam yung sa search and rescue, sir. Ma'am, ikaw po yung unang nakadiskubre na nawawala yung nanay nyo, di ba, nung pinuntahan nyo sa bahay nila? Opo, sir. Ba't ma'am hindi mo rin-report sa pulis agad? Sinamahan ko yung kapatid ko sa pulis, sir. Kaming dalawa po, sir. Opo. Sinamahan mo, Ma'am Maricel, so rin-report nyo na sa pulis? Opo, sir. Kami sa kapatid ko, sinamahan namin. Okay. Sinamahan ko siya. Ma'am Maricel, saang police station nyo siya rin-report? Sa Hingoog po, sir. Hingoog City. Nung sir, rin-report oo, nyo, kami ma'am, ano dalawa. po yung ginawa ng mga pulis? Hindi kami sinamahan sa pulis po, sir. Totoo yun, sir. Nako. Colonel, updated po ba kayo dito sa kaso ng ating missing person na si Miss Hirondina Pirocho, taga Barangay Bakid-Bakid, Hingoog, Misamis Oriental, sir? Yes, attorney. Pero kaso nagtutok talaga dyan si Sergeant Rodriguez. Colonel, pero ano po ba yung steps na tinake nito? Kasi parang kinukwent yung complainant namin, si Ma'am Emily, pati na rin po si Ma'am Maricel, isinasabi nung nagsumbong po sila sa stasyon nyo, hindi man lang sila sinamahan ng police to conduct search and rescue. Hindi man lang pumunta dun sa barangay para magtanong-tanong at mag-investigate. I don't think yun ang nangyari, attorney. No? Kasi kausap ko rin naman si Sergeant Rodriguez. Oo. Actually, tinutukan yung case ni Lola. And may ilang investigations lang ginawa doon sa mismo side. Nakausap pa nga nila yung anak mismo ni Lola. Okay. May mga witnesses din silang nakausap. Sa pagkakaalam ko, kasi kausap ko si Sergeant Rodriguez regarding pagka-missing ni Lola. May nakakita kay Lola, accordingly, na sumakay ng habal-habal papuntang sentro. Okay. Galing Bakid-Bakid. Okay. Then may dalawang witness pa rin po. Mismo nakakita din kay Lola, nakakita siya sa may barangay Malangka. Which is nandito na sa Kuan, sa baba na. Okay. So yun, initially yun yung mga witness nakalap ni Sergeant Rodriguez pagkakalam ko. So meaning, talagang tinutukan ni Sergeant Rodriguez Okay. yung kaso ni Lola. Colonel, pinuntahan po ba natin yung mga hospital, mga simbahan, yung munisipyo, para po ma-check baka po na-turn over doon si Lola? Initially, sir, yun yung ginawa ni Sergeant Rodriguez. Tapos may mga FB page kami, pinost din dun sa FB page namin yung missing person. I don't think na pinabayaan ni Sergeant Rodriguez yung kaso. Kasi nga, may mga report naman siya nga binibigay sa akin. Kaso lang, yung sa detalye talaga,
si Sergeant Rodriguez ang kasagot dyan. Okay. Pero initially, sabi niya, yung anak na taga-Bakid-Bakid, may nag-corroborate yung statement doon na may nakakita talaga nga sumatang lola ang habal-habal. Dito din po kami to assist, kung ano man po yung mga kakailanganin dyan sa kay nanay. Yes, attorney, tututukan namin. Oo, please, pa-push naman kasi kawawa to ni Ma'am Emily. 20 years niya na pong hindi nakikita si nanay. Tapos uuwi siya dyan, missing pa. So please, Colonel, we'll be on top of this, boss. Yes, sir. Yes, attorney. Thank you, Colonel Dennis De Los Santos ng Hingoog City, Misamis Oriental. Ma'am Emily, baka may panawagan ka kay mama mo. Nananawagan po ako sa aking mama na nawawala, si Herondina Mambayas Crocho, na kung sino pong nakakakita, paki-report naman po sa doon sa police station Hingoog City po. Kasi December 31 pa po yan nawala. Hanggang ngayon, hindi pa po samuwi sa bahay niya. Pero imposible po, sir, kasi kung naulianin po yun, sir, dapat nakita na yun, sir, eh. Pero hindi, eh. Hanggang ngayon, hindi pa sa umuwi, sir, sa bahay niya, sir. Hindi yun makapakalis kapag hindi yun nakauwi sa bahay niya, sir. Sisiguraduhin po ng opisina ni Senator Raffy Tulfo na maa-aksyonan to at kakausapin po namin yung Chief of Police mismo ng Hingoog Misamis Oriental para po talagang magkaroon ng investigasyon, kung may person of interest po dun sa pagkawala, dapat mahanap yon. Dapat po nag-conduct sila ng search and rescue. Kahit man lang buto-buto na lang niya, sir, para mabigyan namin siya ng magandang sir. Hindi talaga ako makatulong, sir, kasi yung mama ko, hindi na siya bumalik sa bahay niya. Sige po, ma'am, tututukan po namin tong kaso ni nanay. Rest assured po na yung opisina po ni Senator Raffy Tulfo talagang tututok po dito, ma'am. Opo. Salamat po, Nay.